Mapagpalang umaga po sa atin lahat. A blessed morning. At para tayong lahat ay parang malungkot. Naiinitan po ba ang lahat? Kasi simula na po ng summer. Pag ganyan mainit na, marami naiirritable, no? Kaya purihin pa rin natin ang Panginoon kahit ang naman nangyayari sa ating panahon, ay patuloy po tayong sumasamba sa ating Panginoon. Katulad po ng ating series, sa Songs Since the Night, kung saan kahit ang paligid mo ay napupuno ng nagbibigay ng alalahanin at takot, pero kaya nating umawit sa Panginoon. Di po ba? Ang sabi po sa awit 42:8, sa araw ng Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig, kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, sa nagbigay ng buhay ko. Napakabuti ng Panginoon sapagkat kabila ng ating paghihirap, ito po'y nalalampasan natin. Di po ba? Sino po ngayon ang nakaraang linggo na merong battle o digmaan pero nalampasan niya? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya po mahalaga na tuwing tayo po ay nagkakatipon, meron po tayong pag-asa, lalong-lalo na po yung ating Panginoon ay nagbibigay ng mabubuting bagay. Kaya po ang series natin nga, Song in the Night, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nung mga ilang linggo na po tayong pinag-uusapan natin ito, na ang Diyos natin ay buhay, sapagkat muli siya nabuhay. Ang problema lang minsan, makakaasa ba tayo kapag ang ating pinagpe-pray ay napakatagal na? Sino po dito may pinagpe-pray? Di ba lahat tayo may nais tayong nilalapit sa Panginoon na mangyari? Pero madalas, matagal. Sino po dito pinagpe-pray yung bansa natin? Di ba? Tagal na siguro, kailan ba magiging asenso itong Pilipinas? Magkakaroon ng debt-free na wala ng utang ang Pilipinas. Wala na yung mga nagkukurap, magiging mabuti. Ang tagal na natin yan iniintay, pinagpe-pray, pero may nangyayari, parang wala naman nangyayari. Ano po? Minsan tinatanong natin, may nangyayari ba sa ating mga panalangin? Sino po minsan nakaranas na gano'n? Parang wala yatang epekto yung aking prayer. Lalo na yung pinagpe-pray mo, napakatagal na. Parang nawawalan tayo ng pag-asa. We lose hope. Meron ba talaga akong magandang relasyon sa Panginoon? Naririnig ba ng Panginoon ang aking panalangin? Alam niyo po, hindi po madali ang maghintay. Di po ba? Sino po dito ang madalas na naghihintay? Di po madali. Meron pong isang senaryo kung saan meron pong isang babaeng matanda nasa parking lot. At habang iniintay niya, puno na kasi yung parking lot, habang iniintay niya po yung sasakyan na lumabas, kasi siya yung papalit, palabas na yung sasakyan, may isang binata, ang bilis ng takbo. Inunahan siya dun sa parking lot. Di ba nakaranas ng ganon? Di ba? Inunahan, habang naghihintay yung nanay na matanda, yung babaeng matanda, inunahan siya nung lalaki, nung binata, mabilis na pumasok. Ang sabi nung babaeng matanda, anak, bakit naman ganon? Ginawa mo, naghihintay na ako dito na matagal na lumabas. Ang lumabas sa ang bilis mong pumasok. Ano yung sabi nung kabataang lalaki? Nay, ganyan talaga mga kabataan, mabibilis kumilos. May pagyayabang pa. Ganyan talaga mga kabataan, mabilis kumilos. Kaya, pasensya na po kayo. Ayan, di umalis na. Nung paalis na yung binata, papunta doon sa pupunta niya, may narinig siyang kalabog. 2 beses. Bug! Bug! Kaya nagtaka siya. Kaya parang may nangyaring banggaan na. Nakita niya, binangga nung matandang babae yung sasakyan ng binata. Ang sabi nung binata, Nay naman, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nung matandang babae? Pasensya ka na. Ganyan talaga matatanda at mayaman. Alam niyo po, ano po ang madalas nakikita natin dito? Sa totoo lang, ang hilig natin makipag-unahan. Di ba? Sino nakapila dito, gusto mo lagi kang una. Kasi ayaw po natin maghintay. Ano po? Lalo na po, ayaw natin na mahabang pila. Sa Pilipinas, napakahaba, lagi may pila. Lahat may pila. Sa traffic nga lang, ayaw natin nakata-traffic tayo. Lalo ngayon magsa-summer, ang init, nasa traffic ka pa. Minsan lang napunta po kami ng Maynila. Sabi ko, parang hirap ng mga tao dito na mumuhay sa Maynila. Kasi traffic na, mausok na, maingay pa.
Pag nandun ka na sa traffic, ang haba, ano? Bago umusad, ganun din po sa lahat ng mga sasakyan natin sa LRT, lalo na ganyan, punuan, rush hour, ang hirap po na mag-intay. Yan po. Kaya lahat po tayo, gusto natin maging mabilis ang lahat eh. Kaya pag kumakain tayo sa mga fast food, gusto natin mabilis eh. Ano po, mabilis makuha natin yung ating iniintay. Alam mo niyo po, katulad din po sa ating mga pinupuntahan. Sino po dito pang may pupuntahan, gusto mo matagal yung puntahan mo? Hindi, ano? Gusto natin mabilis mapuntahan. Sino yung mga nag-aaral dito? Pakitaas ang kamay. Wala nag-aaral sa inyo? Di ba mga nag-aaral? Pag nag-aaral, kailan ba magbabakasyon? Ang tagal naman. Kailan ba ako makakatapos? Kailan ba ako makapagtatrabaho na? Pag nakapagtrabaho naman, iniisip naman, ang rest day. Kano ako makapagpapahinga? Ang dami nating iniintay na kung saan ayaw natin nito. Minsan, iba naman. Makapag-aasawa pa kaya ako? Ilang taon na ako, ilang na ako nag-iintay, Lord. Pinagpe-pray ko, ibigay mo sa akin yung lalaking mapapangasawa ko. Minsan, hiniling pa natin, apam. Ano? Yung blue eyes. Yung isa blue, isa green. May depekto pala. Ang tagal natin, di ba yung mga ganon? Ang haba ng pila na ating dumarating sa ating buhay na kung saan ayaw natin maghintay. Sino po dito may mga tanim din? Minsan ako po, may tanim ako eh. Kaso nga lang, bulaklak na may iniintay ko. Yung namulaklak na, worth it pala. Pero ang tagal din bago mamulaklak. Ano po, sino po dito nagpapadoktor? Di ba? Ewan ko ba sa mga doktor? Nakalagay dun sa signage nung open 2 o'clock, dumarating 4 o'clock. Di ba ganyan? Ang intay mo, ang aga mo sa pila, 2 o'clock, 1:30, nandito na ako, nakaupo ka na, nakapila ka na. Pero darating ang doktor, 4 o'clock, 5 o'clock. Ilang oras kayo naghihintay? Hindi nyo napansin, di ba mga doktor nakalagay, MD, tapos John Suarez. Alam nyo ba ibig sabihin ng MD? Matagal dumating. Joke lang po. Joke lang po. Kaya minsan, pag tayo nagpapadoktor, may MD, asahan nyo na yon. Kasi nga, matagal dumating. Ano? De, biro lang po. Pero ayaw po natin. Madaling salita, ayaw po natin naghihintay. Ano? Ayaw natin maghintay. Gusto natin, lagi tayong una. Pero po, kailangan po natin maghintay. Lalong-lalo na po sa ating panalangin. Lalo na pag hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin, ang hirap, Lord? Talaga ko bang kumikilos o mahina ba ako sa'yo? Ganun lagi ang natin. Pero, kailangan pa rin natin maghintay. Mabigat, ito pa nangyayari pag tayo nananalangin. Lord, sana po ang aking anak ay maging mabuti. Ang nangyayari, lalong paging pasaway. Kasi ang asawa ko, Lord, sana yung asawa ko mabago na. Lalong dumadami ang bisyo. Di ba parang, Lord, parang gano'n. Paano nangyayari? Di ba, mag-iintay pa ba tayo sa ng Panginoon? May mangyayari pa po ba? Kaya po ito po ang ating mensahe ngayong umaga. When God seems silent, wait on Him. O kapag mukhang tahimik ang Diyos, mag-intay pa rin sa Kanya. Ano? Yun ang maganda. Lalong-lalo na po sa nararanasan natin sa panahon ngayon. Parang, Lord, hanggang kailan ba matatapos ang gera? Kasi po, pag hindi pang matapos ang gera, pataas ang bilihin, ang gasolina, domino effect yan eh. Di po ba? Ang dami na po magrarally, ang dami na po magugutom. Ang dami na po mawawalan ng trabaho, hindi na kayang ma-cope o yung cope ng bilihin dahil tumataas. Pero alam natin na kailangan natin maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Amen? Ano po sabi sa awit 27:14? Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ng iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ano sabi dito? Magpakalakas ka at magpakatapang ng iyong puso. Kasi po, pag nag-iintay tayo, ang hirap, di po ba? Nagiging emotional ka. Ano ba yan? May pipila pa, ang dami mo pang sisingit pa. Lalo sa Panginoon, kung ang yung pinagpe-pray, wala ka man lang makita na ebidensya na yun ay mangyayari. Di po ba? Na, mangyayari pa ba? Kaya sabi ng Panginoon, magpakatatag ka at magpakatapang ng iyong puso kasi naaapektuhan po ang ating emosyon. Nagkakaroon po tayo, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Kundi makita po natin na pag tayo nag-iintay sa Panginoon, may pagtitiwala at pananampalataya ka.
Di ba? Lalo na po sa ating mga pinagpe-pray na napakatagal na. Ang hirap po. Ang hirap po. Kaya nga pag-iintay, ito po yung napakahirap matutunan. Yung pag-iintay mo lalo-lalo sa Panginoon. Yung hindi ka kikilos, basta, Lord, hindi ko gagawa ng mga bagay unless hintayin ko yung pagkilos. Alam niyo, si David, ganyan po ang nangyari. Hindi yung basta siya nag-iintay. Kasi alam niyo po, magiging hari, di po ba? Pero bago siya naging hari, ang dami niyang pinagdaanan. Papatayin siya, di po ba, ni Saul. Maraming gustong pumatay sa kanya, mga tauhan ni Saul. Pwede niya sabihin, Lord, di may pangako ka, bakit nangyayari ito? Gawin mo na yung pangako mo maging hari ako. Di po ba sa ating lahat? Di ba sabi mo, Lord, i-bless mo ko? Di ba sabi mo, Lord, pagagalingin mo ko? Bakit hanggang ngayon? Hindi. Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang aking buhay, ang aming pamumuhay? Bakit hanggang ngayon, ang asawa ko hindi pa rin nagbabago? Maging ang buhay ko pa rin, hindi nagbabago. Ang sabi ng Panginoon, magpakalakas ka at magpakatabang ng iyong puso, maghintay ka sa Panginoon. Alam niyo po yung naghihintay, dapat nagtitiwala ka. Kaya habang tayo po naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang tanongin mo katabi mo, anong ginagawa mo sa habang naghihintay ka? Kasi minsan yung paghihintay, ang daming kailangan dapat natin gawin eh. Pero ang sabi ng Panginoon, habang naghihintay ka, dapat nagtitiwala ka. Kaya habang tayo naghihintay, kailangan na ibuhos mo ang iyong puso sa Diyos. Mahalaga po yun. Kasi nga, bakit po tayo natatakot? Bakit po yung napupuno ng alalahanin? Kasi yung puso natin, may dinadala. Di po ba? May dalahin. Si David ganon. Nung habang hiniintay niya yung pagliligtas ng Panginoon, ibinubuhos siya sa Diyos yung laman ng puso niya. Ano po sabi sa awit 31:1 and 2? O Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkaroon ng kalungkutan sa aking buong puso araw? Anong sinasabi ni David dito? Lord, binubuhos niya, Lord. Hirap na hirap. Hanggang kailan mo ako hindi matutulungan? Hanggang kailan ko ako mananalangin sa'yo? Si David, ganon. Hindi siya nagbukas ng puso sa mga kasama niya. Sa panahon natin, anong panahon natin ngayon? Paano kayo nagbubuhos ng puso, ng nilalaman ng puso niyo? Madalas, social media, di ba? May message mo, ano mo pa, my day. Ang nangyayari sa buhay ko, may magme-message naman. Oo nga sis, ganyan nga nangyayari sa buhay mo ngayon siguro. Kung tayo po'y nag-iintay at alam mo parang hindi mo nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon, ibuhos mo pa rin sa Panginoon yung laman ng puso mo. Hindi yung kaya nga, di ba, ang ating title, parang tahimik si Lord. Ano sabi? Pero alin? Hihintayin ko pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Huwag po natin kung saan natin sinasabi yung ating mga nilalaman ng ating puso. Lalo na po si David. Di po ba si David? Malapit sa puso ng Panginoon. Di ba? A man after God's own heart, pero nakakaranas pa rin ng ganyan na hindi niya nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon, hindi siya kinakausap. Ang hirap, di po ba? Malapit na sa puso ng Diyos yun. Bakit kailangan? Kasi po, parang sabi sa Lamentation 3:25, ang taong naghihintay sa Diyos ay makakaranas ng kabutihan. Kaya pag tayo naghihintay, sa ating mga panahon natin yun, ang mga taong nagmamadali, yan ang madalas nagkakamali. Di ba? Yan ang nagkakamali kasi gusto na madalian, lalo sa pagbabago ng buhay. Wala pang isang linggo, ang buhay niya, bago na, lalo sa mananampalataya, ang kanyang pamumuhay, dapat, hindi na ako nakakaranas ng pagsubok, dapat, financially freedom na ako, wala na akong utang. Lahat po kasi proseso. Lahat po kailangan natin maghintay. Kasi sa paghihintay po, lalo po natin naunawaan ng ang buhay natin, ay kailangan maghintay sa pagkilos ng ating Panginoon. Okay po? Lahat tayo magkakaproblema. Lahat tayo dadaan sa mga alalahanin. Pero ang mahalaga po, kung alam mo kung saan tayo hihingi ng tulong, doon tayo lalapit. Amen? Kasi sabi ni Apostol Pablo, ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:13?
Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya pinahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng Diyos, naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Lahat po tayo makakaranas ng problema. Ang tanong lagi, saan nyo ito idinudulog? Binubukos ba yung buong puso sa Panginoon? Di po ba? Sino dito walang problema? Sino dito may problema? Lahat tayo, di ba? Mabigat pa nga nun, di ba? Yung problema yun, nagsasama pa yun, nagtatawag eh. Isang problema ko, kinabukasan, dinadalawa, 3. Pero kung sa Panginoon mo, dinudulog yan ng buong puso mo. Kahit na, Lord, laging ganito. Bakit ganon? Parang hindi ko nararamdaman ang pagkilos mo. Kala ko ba, mawawala na itong problema ito, bakit nandito pa rin? Ang mahalaga, ibuhos pa rin po natin ang ating laman ng puso natin. Katulad ni David, nagpapakumbaba siya. Hindi siya nagreklama, Lord. Ang tagal mo naman maging hari ako. Di ba pangako mo yan? Minsan nagaganon tayo, minsan mananampalataya. Lord, akala ko ba, pag mananampalataya na, wala nang problema, wala nang alalahanin. Minsan naitanong niyo po ba yon? Na minsan, pag tayo mananampalataya, akala natin, okay na lahat. Si David nga, malapit sa puso ng Diyos, nakaranas pa rin na mag-intay sa Panginoon. Alam niyo po, ang pag-intay sa Panginoon, hindi kalugihan. Di po ba? Sino po dito ang nanligaw na niligawan mo ay umabot ng 2 years, 3 years? Eh mga lalaki noon, 1 month pa lang, tagal na eh. Di po ba? Ang tagal naman ako sagutin nito. Ayoko na. Eh nung panahon namin aabot ng taon, knowing to each other. Eh ngayon, social media, nagkakasagutan eh. Ayaw na ayaw maghintay. Ano? Pero ano nangyayari? Hindi maganda ang nagiging relasyon. Ba't ang daming mga kabataan, mga nag-uusap ngayon? Totoo, di ba? Mga kabataan. Saan nyo nilalabas din ang yung laman ng puso nyo? Sa My Day, sa kakaklase mo, kaya minsan binibigyan ka ng malimpayo. Kaya dapat, ibuhos po natin sa Panginoon na may pagpapakumbaba dahil ang pagbuhos sa puso sa Diyos ay pagpapahayag mo na may relasyon ka sa Kanya. Kaya pag ikaw yung may relasyon sa Panginoon, na malapit ka, kanino mo ibinubuhos? Sino po dito may best friend? May BFF? Wala. Lahat kayo may kaaway. Wala kayong kaibigan, kawawa naman kayo. Di ba pag may BFF tayo, di ba? Talagang kaibigan mo. Talagang sinasabi mo talaga yung, di ba yung puso mo? Kasi may magandang relasyon kayo eh. Kaya kung ikaw may magandang relasyon sa Diyos, yung laman ng puso mo, ibibigay mo sa Kanya. Amen? Kasi nga may relasyon ka, alam mo na makakalapit ka pa rin na kahit na, Lord, parang hindi kita maramdaman, okay lang, bakit? Kasi ganun tayo Ibubuhos mo pa rin. Ano sabi dito sa awit 62:8? Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan, ibuhos ninyo inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sela. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka sa Panginoon at ibinubuhos mo yung puso nyo, ibig sabihin may maganda kang relasyon. Di po ba? Ang nakakalungkot, iba nagbubuhos sa social media, sa FB, sa Twitter, sa IG. Close ba kayo nun? Di ba? Madalas Alam niyo po ba, ang pinakamaganda lahat mananampalataya, pag ikay may problema, kay Lord ka agad ang takbo. Takbo ka agad. Madalas, lalo nga sa mga mananampalataya, kapag nagkukulang sa finances, tumatakbo naman talaga. Sa Bombay nga lang. Pag wala maipakutang, tsaka lalapit Lord, tsaka tulungan. Nahuhuli yung option si Lord, huli. Alam mo? Kaya yung nakakalungkot. Kung alam mo may magandang relasyon ka sa Panginoon, may ugnayan ka, dapat kay Lord muna mo ibibigay ang laman ng puso mo. Yan po ang dapat po natin gawin. Kahit ng panahon natin ay dry, sino po dito kanina nakapag-worship kahit ng buong puso at buong lakas? Diba? Pero hindi naman lahat ganyan lagi, di ba? Minsan magkumakanta ka, Lord, parang hindi ko maramdaman. Lord, bakit hindi ako makapagtaas ng kamay? Bakit pag nagbabasa ako ng Bible,
Hindi ko parang wala nangungusap. Nararanasan natin, di ba? Pero hindi po, dahil may na gano'n na nangyayari, wala ng Diyos. Kundi sabi ng Panginoon, wait upon, parang ganyan si David. Ang daming gustong pumatay sa kanya, ang daming nag-aabang sa kanya ng kaaway, parang wala siya mapagkakatiwalaan, sabi ni Lord. Sabi ni David kay Lord, Lord, mag-iintay pa rin ako sa iyo. Ano yung bakit? Kasi may pangako sa kanya ang Panginoon. Kaya kung meron kang magandang relasyon sa Panginoon, ibubuhos mo ang iyong puso sa Kanya. Hindi ka papayag na hindi mo siya makausap. Minsan, pag hindi pa nga naibigay yung ating gusto ayoko na kay Lord, ayoko na mag-pray, ayoko na pumunta ng church, ayoko na mag-temple group, ayoko na lahat, magbasa, ayoko na. Hindi ganon. Kung may maganda kang relasyon sa Panginoon, huwag kang tumigil hanggang hindi mo siya makaniig. Amen? Kung kayo nagwo-worship, hindi mo naman, Lord, hindi ako papayag na hindi ko maranasan ang iyong presensya, Lord. Aawit at sasamba pa rin ako sa iyo. Maghihintay ako sa iyo hanggat maranasan ko na ikaw ay tunay na nagpapahayag na sa akin ng solusyon o kasagutan sa lahat ng aking panalangin. Amen? Alam niyo bakit? Si Lord nga, ilang beses na tayo iniintay. Ako ba ibibilangin ko, nung ako tumanggap sa Panginoon, nagpatuloy, ilang years na. 30 years akong inintay ni Lord. Di ba? Ganon? Na hinihintay ka ni Lord manumbalik. Ganon si Lord. Bakit? Kasi nga, nagtitiwala siya sa iyo na pag bumalik ka sa Kanya, lalo ka mapapabuti. Kaya pag nag-iintay ka kay Lord, ibig sabihin, mapapabuti ka. Amen? Ibig sabihin, ililigtas ka ng Panginoon. Ibig sabihin, magtatagumpay ka. Ibig sabihin, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos in due time. Amen? Iba yung kilos ni Lord eh. Iba yung pamamaraan niya. Minsan, ibibigay niya yung tamang timing kay Lord. Sa'yo. Hindi yung lagi tayo nagmamadali. Lalo mga kabataan. Naku po, Kaya ang Christianity is all about relationship with the Lord. May relasyon ka ba sa Diyos? Yung relasyon na kung saan talagang ipaglalaban mo at iintayin mo ang sagot ng ating Panginoon. Kaya alam ni David na kaya niya maghintay sa Panginoon dahil may pangako siya sa kanya. Kaya yung may pangako, sino yung naniniwala may pangako sa iyo ang Diyos? Mag-iintay ka. Ang Diyos natin tapat. Ang Diyos natin mapagkakatiwalaan. Di ba? Minsan, di ko nararamdaman na ang ating Diyos ay nag-provider. Tuwing nababayaran nyo ang bill nyo, God will provide. Amen? Di ba nakita natin? Pag nababayaran natin ang bill natin sa kuryente, internet, sa tubig, ibig sabihin, tapat ang Diyos upang i-provide sa iyo ang lahat ng pangangailangan. Dahil may pangako siya sa iyo. Minsan iniintay natin, Lord, gusto ko bilyon. Di ba? Karamihan tayo ganyan eh. Pero hindi mo napapansin yung mga bagay na kailangan mo pinuprovide na sa iyo ng Panginoon. Ganon ang ating Panginoon. Kaya ang pagbuhos ng puso sa Diyos ay pagtitiwala sa sinasabi niya. Kasi pag nagbuhos ka ng buong puso mo, alam mo, nagtitiwala ka na ang pangako sa iyo ng Diyos ay mangyayari. Amen? Naniniwala ba kayo na ang pangako ng Diyos mangyayari sa inyo? Hindi lamang sa ngayon. Di ba minsan, ang tagal naman, pero mangyayari yun. Malay mo sa anak mo. Malay mo, bukas lang. Hindi natin alam, pero ang tiyak lang, sabi nga ni Josue, nakita nyo yung katapatan ng Diyos, saksi kayo. Lahat ng sinabi ng Diyos na mabuti ay nangyayari. Kaya ang sabi dito sa awit 27:13, ako yung naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Kaya si David ganito alam ko, masasaksihan ko ang pagliligtas sa akin ng Diyos. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa kabutihan ng Diyos? Naniniwala ba kayo sa katapatan ng Diyos? Naniniwala ba kayo na gagawin ng Diyos ang sinabi niya sa inyo? Sabi mo sa katabi, mag-iintay ka. Kasi yun ang totoo eh. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi at puno ng kabutihan, maniniwala ka. Ano sabi sa Deuteronomy 31:8? Ang Panginoon ang siya manguna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan, huwag kang matatakot, ni manlulupaypay. Kapag sinabi sa iyo ng Panginoon, maghihintay ka dahil sinabi niya. Amen?
Hindi ko po galing sa akin to. Kung di bali kung galing sa akin, huwag kayo maniwala. Kasi ako, pwede akong hindi maging sa pangako ko. Pero ang Diyos ang nagsasabi sa atin. Kapag ang Diyos ang nagsabi sa iyo, paniwalaan mo. Amen? Pag sabi ng Panginoon, ililigtas kita. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, di kita bababayaan, di kita iiwan, huwag kang manlulupay-pay, huwag kang manghihina. Huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat sinabi ko yan sa inyo. Amen? Kaya hintayin mo yung pag-iintay ng Diyos, yung pagliligtas. Hindi yung, ang tagal ni Lord, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Kaya lalo nagiging worse ang ating problema. Lalo sa mga kalalakihan, ako po dati ganyan. Kapag may problema, daanin natin sa mabubuting usapan. The way, ano yung pamamaraan ko, yung ginagawa. Hindi ko iniintay na, Lord, tulungan mo naman. Walang ganoon. Kasi nga, wala akong relasyon sa Diyos noon. Kaya pag may relasyon ka sa Diyos, buong puso mo ibibigay kay Lord yung mga dalahin mo, yung laman ng puso mo. Dahil alam mo, natutulungan ka ng Panginoon. Kaya pag may ugnayan tayo sa Diyos, bukas ang puso mo para sa Kanya. Sino po dito may ugnayan sa Panginoon? Di ba? Kaya ibuhos mo sa Panginoon. Lahat tayo nagkakaproblema. Lahat tayo ngayon may alalahanin, pero ang sabi ng Panginoon, ibuhos mo sa akin parang si Jesus. Ito maganda eh. Ipinakita rin ni Jesus bilang isang Diyos siya, yung laman ng puso niya nung siya ay mamamatay na. Nung siya nananalangin sa Gethsemane. Anong sabi niya dito? Mateo 26:38-39. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo dito, makipagpuyat sa akin. Kasi yung mga alagad niya, hindi nagpupuyat, natutulog lang. Yung panahon na ito, uli na siya. Ang sabi niya, paglakad pa niya na malayo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ito yung bigat, ito yung hindi magandang mangyayari siya, mamamatay nga siya. Gayon may, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lord, your will be done. Nahihirapan din si Jesus. Nasasaktan. Napapagod, nalulungkot. Pero lahat ng dalahin niyo, ibinigay niya pa rin sa Diyos Ama. Lord, tanggalin niyo po yung paghihirap na ito, pero ang kalooban niyo pa rin ang masunod. Nakikita natin yung kahalagahan ng relasyon natin sa ating Panginoon. May pinagdaanan din si Jesus na paghihirap. Lahat tayo din nakakaras. Alam ng Diyos yan. Pero pag binubuhos mo sa Kanya ng buong puso, yung laman ng puso mo, na paghihirap, alalahanin at takot, natututo tayong maghintay. Di ba ba? Natututo tayong maghintay. Ano? Kaya nga sa ating buhay, ganun din eh. Sino dito yung pagod na mabago yung buhay mo? Lord, parang di nababago buhay ko, tagal. Magpaproseso ka sa Panginoon. Wala pong one way sa Panginoon. Walang yung dadaan na iba. Kaya habang tayo naghihintay sa Diyos, kailangan na ipaiproseso mo ang yung issue sa Diyos. Ano ba issue mo? Lahat tayo may mga issue, di ba? Ipoproseso mo yan sa Panginoon, i-process mo hindi sa pamamaraan mo. Ganyan po ang nangyari kay David. Lord, ang daming gustong pumatay sa akin. Ang daming gustong naghahunting sa akin. Lord, ang daming naghahanap sa akin. Ang dami kong utang, ang dami ko nung pinagtataguan. Lord, habang ang issue ko, itong katawan ko, nangihina na. Ang yung relasyon ko sa kapwa ko, Lord, lalong lumalalim, lalo nagkakaproblema lalo. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo, i-process mo yung issue na yan. Huwag mong gawin ang lahat sa pamamagitan ng iyong kamay. Yan ang ginawa ni David. Ano sabi sa awit 13:3-4? O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin na sagutin mo ko. Ang aking mga matay, paliwanagin mo. Baka sa kamatayan matulog ako. Baka sabihin ng aking kaaway, laban sa kanya, ako'y nagtagumpay. Sapagkat ako'y nayayani, baka magalak ang aking kaaway. Ano niyo po mapapansin niyo dito? Capital letter yung Panginoon kung Diyos. Ano po ba ibig? Pag nakita niyo po sa Bible yan, ibig sabihin yan yung personal relationship mo sa Diyos. May intimate relationship ka sa Panginoon. Kaya capital letter yan. Yung sabi mo, yung personal na Diyos mo siya. Ibig sabihin nun. Kaya si David, nung siya'y lumapit sa Panginoon, Lord, ito yung issue ko eh. Yung maraming gustong kumalaban, maraming pinagtatawanan na ako sa nangyayari sa buhay ko. Sa atin ganun, di ba? Ilang taong ka ng Kristiyano, bakit ganyan? Katawa-tawa ka. Tingnan mo kami ngayon, ang ligaya namin ngayon. Ganun nangyari sa barkada ko. Sabi nga, 3 buwan ka lang. Tuwan-tuwa sila.
Kasi nagbibideo okay, nagiinuman, lumalabas. Lord, pinagtatawanan nila ako. Ako ngayon parang, ang buhay ko ngayon, wala na rin nangyayari. Hirap na hirap pa rin ako. Pero sabi ni David, Lord, ibinibigay ko sa ito, pahiyain mo yung kaaway ko. Ito po yung issue ko. Sino po dito may mga issue sa buhay? Naibigay ba natin to talaga? Pinaprocess ba natin to sa Diyos? O sa pamamagitan pa rin ng ating lakas? Kasi minsan inisip natin, ano nang sasabihin ng ibang tao? Ano nang sasabihin ng kapitbahay ko? Huwag niyong intindihin po yun. Ipaproseso niyo pa rin sa Diyos. Mag-intay tayo dun sa pagpoproseso ng issue na yan para sa ating Panginoon. Kaya nga si David, humingi siya ng tulong sa Diyos eh. Kasi gusto niya ang Lord ang mag-process sa anumang issues ng buhay mo. Hindi yung kung sino-sino, kundi yung makamundong ito o gawain ng mundong ito. Minsan, i-offer sa'yo ng mundo, o gusto mo matapos ka agad yan. Di ba? Ang dami mong utang. O mandaya ka sa negosyo mo. Mandaya ka sa boss mo. Dayain mo yung pagtatrabaho mo. Di ba? Ganun na nangyayari. O di ba, nag-aaway kayo ng asawa mo ngayon? Issue nyo ngayon? O para madali lang, maghiwalay na kayo. Pero kay Lord, pag dinala mo yan, hindi ka mapapasama. Kundi ibibigay niya yung tamang karunungan upang lalo ka maghintay. Lord, ihintayin ko, alam ko kasi, na pag ito'y sinagot mo, mapapabuti sa akin at magbibigay sa akin ng pagpapalat tagumpay. Amen? Ganun si Lord. Ipaprocess mo yung issue mo, hindi kung saan-saan o anumang mundo ng gawain ito. Kasi mapapahamak tayo. Kapag ang issue natin sa Diyos na iproseso, ito'y nagbibigay ng kagalakan. Alam niyo po ba yun? Pag kayo nananalang, puno ka ng problema, Lord, hindi ko na kaya. Parang si David, Lord, mamamatay na ako. Tago ako ng tago. Halos di na nga ako makakain sa pagtatago eh. Pag puno ka ng problema, masaya ka ba? Pag puno ka ng problema, alalahin, hindi ka nga natutulog. Minsan nga, may nagsabi nga sa amin sa NBB na nakapikit ka pero hindi ka natutulog. Gising ang diwa mo pag puno ka ng alalahanin. Eh pag-gising sa umaga, akala mo, ba't puyat na puyat ka? Nakatulog ka ba? Oo, yung diwa ko, hindi. Kasi ganun kasi napupuno ka alalahanin eh. Kaya walang kagalakan. Pero sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala. I-process mo na to. Hindi ko na kailangan niya, ikaw lang. May kagalakan ka. Anong sabi dito sa Santiago 1:2-4? Mga kapatid, ituring yung buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Grabe, no? Sari-sari, hindi lang isang pagsubok. Iba't iba, variety. Magalak kayo. Sino dito kasabi ko nga, habang may pagsubok ka, nakangiti ka. Lord, thank you. Pumapalakpak ka pa. Pero nang sabi ni Lord, magalak kayo. Bakit? Sabi dito, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Kapag tayo yung nagtitiis, pag nag-iintay ka, nagtitiis ka, di po ba? Pag pumipili ka sa mga ayuda, ang init-init, nagtitiis ka. Kasi alam mo, meron kang makukuha. Ito maganda eh. Kapag nagtiis ka sa Panginoon at ipinaproseso mo yung mga bagay na meron ka, yung kagalakan mo, alin? Magbibigay sa'yo ng walang anumang kakulangan. Anong walang anumang kakulangan? Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, magiging ganap. Yung alin? Lahat yan, nakasettle lahat. Kaya pag dumating mga anumang pagsubok, kaya ang variety, anumang, sabi dito, na sari-saring pagsubok, finances, may sakit, relasyon, ano pa ba yung karamihan na ng mga pagsubok sa atin? Di po ba? Nahihirapan sa pag-aaral, sa trabaho, yung katrabaho, boss mo, hindi maganda ang turing sa'yo. Lahat ng problema, pagsubok, sabi ng Panginoon, ikagalak mo yan. Bakit? Kasi nga, pinapaproseso mo yan sa Diyos. Eh madalas tayong sinasabi ng Diyos, hindi mo yan laban, laban ko yan. Amen? Kaya ganun po si David. Nung po si David ay lalaban sa Goliath, kay Goliath. Alam niyo po yon? Ano issue niya? Lord, ang laki. Lord, higanti yan. Ang laki pa. May pananggalang pa yan, no? May espada yan, Lord. Pero ang akin, ano lang sabi? Isling lang. Pero dahil ipinoproseso niya lahat issue niya, ano sabi niya? Huwag mong pagtawanan ng Diyos ko. Ang makapangyarihan. Ngayon din,
Ibabaksak kita, pupugutan kita ng ulo. Ganon ang kanyang confidence. Bakit? Lahat kasi ng issue niya, ibinigay niya sa Diyos, nagtiwala siya na alam niya ang Diyos ang kikilos sa laban niya. Amen? Ganon si David. Naranasan niya yung mga bagay na, Lord, issue ko to, hindi ko kaya to. Ano lang ba ako? Tagapag-alaga lang ako ng tupa. Hindi nga ako soldier, yung mga kapatid ko eh. Walang gustong lumaban, takot. Kaya nga sabi ko, pag iniintay mo yung pagliligtas ng Diyos, tinatanggal niya yung takot, bibigyan ng kagalakan. At ang kagalakan na yan, bibigyan niya ng tagumpay. Ang tanong, ipinaproseso mo ba sa Diyos yung mga issue mo? Minsan nagdududa tayo, Lord, kaya ba ito? Parang hindi kaya eh. Wag na lang. Lalo pa, minsan kinahihiya pa natin. Minsan, nagdadalawang isip, kaya ba ni Lord to? Hindi na lang, wag na lang. Si David iba eh. Kaya lagi siyang naging malapit lalo sa puso ng Diyos kasi iniintay niya na lagi siyang ililigtas ng Diyos. Kung lagi siya may problema, ibinibigay niya ito, pinaproseso niya ito sa Panginoon. At yun ang nangyari. Ano po? Nagbigay sa kanya ng katatagan at malalim na relasyon sa Panginoon na nagtiwala siya sa Panginoon. Kaya nangyari po yun, di po ba? Pag-ialin niyo po na basahin niyo po yun, nagtagumpay siya. Nakuha niya pa yung kalasag ni Goliath. Kaya takot agad ang mga mga Palestine eh. Dahil sa nangyaring yun. Kaya pag tayo po, ang pinabibigay natin, yung issue natin sa Panginoon, yurakan mo ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen? Pinuputol ni Lord yung ulo ng kaaway mo kasi nga nagtiwala ka sa Panginoon. Huwag po tayo magduda, lalo tayo sa mga Kristiyano ngayon. Nakakalungkot kasi nga ang social media, ang grabe ang deceiveness. Yung panliling lang sa atin. Kristyano ka talaga. Ba't nangyayari sa buhay mo yan? Tinan mo kami, wala kami yung faith, wala kaming Diyos, pero masaya kami. Nakukuha namin yung gusto namin. Hindi katulad mo, loser. Di po ba? Mga kabataan. Akala nila, yung mga bagay ng mundo magpapasaya sa'yo. I tell you, hindi. Kaya nga sinabi ko alam niyo po ang pagsunod sa Panginoon, iyak now, ligaya later. Ang disobedience, masaya ngayon, iyak later. Totoo yan. Kasi yun ang nangyayari. Kaya pag tayo po ay ilalagay natin ang ating issue sa Panginoon, nagiging kagalakan, ito ay nagiging papuri para sa Kanya. Ganon si David. Hindi niya pa napapatay si Goliath, nagpupuri na siya. Alam niya na mangyayari yon. Ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Ngayon din, sabi ganon. Hindi siya nagduda. Ano ba sabi dito sa awit 13:5-6? Ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap, sa iyong pagliligtas sa puso ko'y magagalak. Ano yung naiintindihan po natin? Pag yung issue mo, pinaprosesa mo sa Panginoon, nagtitiwala ka, yung puso mo magagalak. Ako'y aawit sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, pag may problema ka, ang hirap umawit sa Panginoon. Na alam mo na ang Diyos mo ay parang tulog. Parang hindi kumikilos dun sa iyong problema. Makakaawit ka pa ba? O aawit ka, natutulog ba ang Diyos? O minsan, ang saya-saya ng kantahan. Di ba? Ang palakpok, nasa bulsa na. Hindi mo maipalakpak. Kasi bakit? Napupuno ka ng takot, ng alalahanin. Kaya maging ang pag-awit sa Panginoon, ayaw mo. Pero kay David, iba. Lord, naibigay ko na to, aawit ako ng papuri sa iyo. Amen? Pagpapakita ng titiwala sapagkat ako'y pinakitungan niya na may kasaganaan. Kaya tayo, gusto ni Lord na tayo umaawit, nagpupuri sa Kanya in spite of everything. Bakit po? Na makita natin na sagana ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang saya natin magpuri kapag ikay nabe-bless. Di po ba? Pag maraming laman ang bulsa mo, ang sarap magpuri. Lord, thank you, sinagot mo. Pero paano kung hindi nga tahimik ang Diyos? Hindi dinidinig ang iyong mga panalangin. At pati sa pag-worship mo, parang ang tamlay mo, tamad na tamad ka. Si David, hindi. Aawit pa rin ako. Bakit? Iintayin ko yung pagkilos ng Panginoon. Ganun din sa atin. Ang pagpupuri po natin sa Panginoon, hindi base po sa iyong sitwasyon. Ang pagpupuri mo ay base sa relasyon mo sa Diyos. Amen?
Yun ang pagpupuring gusto ng Diyos. Dahil may relasyon ako sa Panginoon at ang isyo ko ibinigay ko na sa Kanya, aawit na ako sapagkat ako'y Kanyang ililigtas. Ganon si David, kaya nga sinulat niyo itong salmo, yung awit eh. Bakit? Naranasan niya ang pagliligtas habang siya ay naghihintay. Kaya dapat maintindihan po natin, yung paghihintay na ating ginagawa sa pagliligtas sa ating Panginoon, lalong-lalo na po kung naranasan mo kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maghihintay. Sino po dito nakaranas ng kapangyarihan at kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay niya? Di ba? Kasi kung naranasan mo yon, Lord, tested na kita. Alam ko, iintayin ko pagkilos mo, Lord. Alam ko, ibibigay mo yan. Lalong-lalo na pag tayo, kasi kaya napupuno po tayo ng bigat na bigat tayo sa ating buhay. Ayaw natin i-let go. Minsan kumanta kayong let it go, let it go. Bigyan nyo kay Lord. Kasi minsan ginaganon pa natin, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Kasi yun ang nangyayari. Si David hindi, ganun eh. Lord, sa'yo to eh. Kaya pag binigay ko nito, gumagaang eh. Kaya nga si Jesus, nung siya'y mahihirapan, ipapako sa krus, dumulog sa Panginoon buong puso eh. Pero Lord, kaloobang mangyari. Ano yung nangyari ngayon? Ibinigay sa Kanya yung kapangyarihan. Langit sa lupa, maging sa ilalim. At doon, nasa kanang kamay siya ng Panginoon. Yung pag-iintay, may katumbas na tagumpay at pagpapala. Tanong mo yun sa katabi mo, handa ka bang maghintay? Ngayon pa lang, hindi ka na naghihintay, di panay na tingin mo sa oras, ang tagal mo, pastor. Gutom na ako, pastor. Doon pa lang, ha? Oh, lalo na kay Lord. Ako, nakikita niyo ako eh. Lalo kay Lord, di ko nakikita. Lord, di ba? Tagal mo, oh. Gugutom na ako, di ko nag-almusal. Minsan yung pag-iintay ang hirap, pero pag alam mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, mag-iintay ka. Sino dito alam mo mahal ka ng Diyos? Amen. Sabi ko nga, pag alam mo mahal ka ng Diyos, laging iniisip niya makakabuti sa'yo. Kaya kahit yung sitwasyon mo nga, Lord, parang wala kang pagkilo sa bansa namin. Wala kang pagkilo sa pamilya namin. Hindi ko maranasan by personal, intimate relationship sa Lord. Parang dry. Huwag po kayong mag-alala. Mag-intay pa rin tayo sa Panginoon. Kasi si Lord, handa pa rin na bigay sa atin katugunan ng ating mga panalangin. Alam niyo po, ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen? The Alpha and Omega. Siya yung simula at ang katapusan. Pag sinabi ng Panginoon, ililigtas kita, tutulungan kita, mag-iintay ka. Kaya kahit ang Panginoon, ang Diyos ay tahimik, mag-iintay tayo sa Panginoon. Huwag tayong gagawa. Alam niyo po, ito po ang problema ng Christianity. Kapag yung tagal na ibigay sa Kanya ng Diyos, yung Kanya hinihiling, aalis na lang ako. Pupunta na lang ako sa iba. Kaya nagkakaroon ng problema, lalong naibigay nga sa iyo yung gusto mo, madalian, nasira naman ang buhay mo. Alam niyo po ba yung pinakamaganda ibinigay na sa iyo ng Diyos? Ang Kanyang bugtong na anak. Ano pa ba hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Kasi yun naman talaga kailangan natin, kaligtasan, pero naibigay na sa iyo eh. Naibigay sa iyo. Nag-iintay na lang tayo sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ang tanong lagi, kapag ikay naghihintay, ano ang ginagawa mo? Kapag naghihintay ka sa kaligtasan ibinibigay sa iyo ng Diyos, ano ang ginagawa mo? Tanungin sa katabi mo, anong ginagawa mo habang naghihintay ka? Ibinibuhos mo ba yung puso mo sa Panginoon? Yung lahat ba ng issue mo, ibinibigay mo rin sa Panginoon? Ibig sabihin, tama ang pag-iintay mo. Hindi ka lamang, bahala ka na Lord. Hindi ganon. Kundi ibinibigay mo siya ng buong puso. Kasi karamihan po ng issue natin nasa puso. Ang sabi sa Bible eh, kung ano man na nasa puso mo, yun ang lumalabas eh. Kaya ang puso, deceitful yan. Kaya dapat po, tignan po natin ang ating puso. Ang ating bang puso nakaangkla sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kung ngayon meron kang magandang relasyon sa Panginoon, maghihintay ka sa Kanyang pagliligtas. Amen? Sino po ang willing maghintay sa Panginoon? Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Everybody close your eyes.
Ama naming Diyos, tunay nga po, kayo ang aming kanlungan. Kayo po ang aming refuge na kung saan kaya naming mahimlay, magpahinga habang nagkakagulo ang paligid, Lord. Pero kami, Lord, ramdam na ramdam namin ang pahinga. Lord, salamat po sa inyong mga pangako at salita para sa amin. Salamat sa nararanasan sa araw-araw ng aming buhay, yung pagkilos nyo. O kahit madalas hindi namin ito maranasan, pero Lord, kung titignan namin ang aming pamumuhay, marami kayo naibigay. Naging mabuti ang aming buhay. Hindi naman kami perpekto, pero Lord, sagana kami sa mga bagay na dapat kami meron. Nagkakaroon kami ng contentment, Panginoon. At lagi mo sinasabi na kayo ang aming maging kaligayahan upang kaligayahan ito hindi namin hanapin sa mundong ito, kundi sa iyo lamang. At sa oras na ito, alam niyo po yung laman ng aming mga puso. Alam niyo po, ang bawat isa sa amin dito may mga matagal nang idinudulog sa inyo. Lord, hanggang kailan? Parang si David, kailan, Panginoon? Hanggang kailan ko mararanasan yung katugunan ng aking panalangin? Hanggang kailan ako maghihintay, Panginoon? Hanggang kailan ko masusumpungan? Pero Lord, sinabi mo maghintay ako. And I will wait for you, Lord. At habang ako'y naghihintay na katugunan ng aking mga panalangin, Lord, buong puso kong ilalapit ang laman ng mga puso ko. Lord, hindi kung sino-sino ang bagay ng mundong ito, hindi kundi sa iyo lamang ako dudulog na may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Na alam ko, Panginoon, na ang laman ng pusong ito o anumang bagay na nagpapabigat o issue, Lord, sa iyo ko ipapaproseso. Dahil kung paano nyo kami binigyan ng buhay, kung paano nyo ibinigay yung pinakakailangan ng tao, ano pa ba hindi mo kayang gawin sa amin? Ano pa ba hindi mo kaya iproseso sa buhay namin, Lord? Gusto mo lang magtiwala kami sa inyo. Patuloy namin idaan ito sa pananalangin at pagsunod sa inyo. Hindi kami tatalikod, kundi magbigay patuloy lalong paglapit namin sa inyo, na lalong magkaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo, Lord. Na habang kami nagkakaroon ng mga anumang pagsubok sa aming buhay, magagalak kami sapagkat kasama namin kayo. Sapagkat ipinangako mo, hindi mo kami iiwanan, di tatalikuran, di pababayaan. At magbibigay ito ng sapat at ganap na buhay para sa aming lahat. Lord, turuan mo kami na magtiwala sa iyo ng buong puso. Magtiwala kami, Panginoon, na kahit wala kami nakikita na pruweba na gagawin mo yung mga solusyon sa aming mga pangangailangan o problema, Lord, magtitiwala at maghihintay pa rin ako. Sapagkat alam ko, Panginoon, kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob na nagpakita ng mga himala at mga kapangyarihan na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Doon kami titingin, Panginoon, at ang aming pananampalataya ay base sa karanasan namin na naranasan namin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.